Karamdam ang kalibungan usa nga programa maghahatag iyo yung kasayuran may tungod ang mga serbisyo o aktibidade sa DENR ang Department of Environment and Natural Resources Harion 8. Karamdam ang kalibungan magpapahayag ang mga hibagruanan o mga pangasoy ang mga hintutungdan kabahin ang pagbaguhan aton klima o climate change. Karamdam ang kalibungan. Bilang isang NJP coordinator, ako yung humahawak sa ating mga Forest Extension Officer. Bumibisita kami sa ating mga plantation, sa ating nursery, kung yung ginagawa ba ng ating mga field worker ay ayon sa ating sinusunod na mga pamamaraan sa pagtatanim. Bilang extension officer, lagi kaming naka-field at saka provide technical assistance sa mga kontraktor. Sa survey po kami, nasa-subdivide din mga public lands, ginhimuan naman hin survey returns for submittal nga to regional office. Nagpo-project diya to hin land covers po na fall hiraha A and B or ha timberland. Ako po ang liwat na nagsasaynan mga patents, application ng patents, then ang TDs, ang FLUP liwat, naghihimuhan mapa. Ang nagsimula ako sa aking trabaho mula 2002. Doon po ako sa LGU. Nakuha po ako bilang isang permanent employee as municipal agriculturist. 14 years. So bilang isang forester, kasi doon sa LGU, hindi suited yung pinag-aralan ko doon sa as agriculturist. So nag-apply po ako doon sa DNR. Isa po akong kinuha na NJP coordinator hanggang ngayon 2021. Nag-check ako ang mga TDs ay ginahatagan taga-patents. Kunwari kami itong travel, pero kung may travel kami early pa kami, early as 7 AM na start na kami pag larga nga itong field pag survey, pag himo namon activities na provide ha katawhan. Sa bawat araw na ginagawa ko sa field, pagkagising ko, hinahanap ko yung mga kontraktor ko at saka binibigyan ko ng dapat gawin kung ano yung dapat gawin nila para sa project. Ayun, parang routine na sa akin na yun ang ginagawa ko. Laging nakasubaybay sa kanila. Dapat maaram ka makisama hiton community. Maaram ka makigistorya hiton barangay captain. Mag-explain nga dahiton ang tama liwat nera buhaton kung anon mali liwat nga ragin bubuhat. Maaram kahit imo i-advise or mahatag na advice ha imo mga katrabaho or ngadto ha imo mga clients. Hindi naman lahat na tao ay halos parehas yung aning mga ugali. Minsan yung iba hindi sumusunod sa ating programa. Minsan naman yung iba sumusunod. Pero dahil sa ating mga expertise, dahil sa ating mga extension officer, nagkakaroon tayo ng sipa para ma-encourage natin sila, na mahikayat natin sila na mag-participate ng ating programa. Pagharap sa mga claimant, yung kasi ang pinaka mahirap sa amin bilang extension officer. Yung paano may explain sa claimant kung ano ang katuyuanan kung anong layunin ng programa na ito. Kasi marami kasi mga claimant na medyo parang ayaw tanggapin yung programa na ito. Nagubaan kami ng instrument. So, baga na standby kami for pera ka months. During survey, kung nag-actual survey kami, kung may mga aggressive nga mga adjoining owners,
nga bisan pag shot lah iton usang corner nga himula namon nga reference aliri. So amo din pinaka makuri para haamon. Nakikita ko na okay yung mga project, yung malalaki na yung mga tanim, at saka yung nakakatulong sa mga contractor at sa mga tao. Pag nasa field tayo, umaalis kami sa bahay ng minsan 5 o'clock at umuwi kami minsan 8 o'clock ng hapon, ng gabi. Minsan hindi kami umuwi, nasa field kami, natutulog kami doon sa ating mga kontraktor para yung iba makita nila na interesado tayo sa programa natin. Sometimes kailangan natin mag-overtime, especially kung the following next week or the following day kailangan ang report natin igatag and submittals kailangan ma-submit. Ang pinakamakor sa amin, ma'am, yung sa tag-init, ma'am. Kasi minsan pag nagtatanim kami, namamatay. Kaya gumagawa kami ng mga paraan para hindi mamatay yung mga tanim. Minsan gumagawa kami ng mulching. Yun, para yung init hindi makakuhaan sa tanim. Nakikita natin doon sa field na yung ating mga contractors ay masaya sila. At nakikita natin sa field na yung ating mga itinanim ay malaki na, tumubo na, at nakakatulong na sa ating mga contractors. Lalong-lalo na sa komunidad. Para sa akin, yung may binigay ko yung kaya ko sa dinar, yung kakayahan ko, lahat may binigay ko sa agency namin. Ayun. Mga titles nga ako na pipirmahan on time. I will choose the same career. Kay in the future, feeling ko ma-i-improve ko pa niya na ako napili na profession. Mag-implementar po natin ng maganda at saka alagaan po natin yung ating mga tanim dahil ito po ay para po sa ating kalikasan, para po sa ating next generation, para po magkaroon po sila ng mga kabuhayan sa darating na araw o panahon. May daka mo mga pakiana about it iyo properties, about mga title. Pwede po kami kumadiha amon office anytime. Kung ano man yung itinanim ng DNR, dapat alagaan, dapat hindi sirain, at dapat magtanim pa sila para maging may balik yung kalikasan natin. Kaugop kitahan Kalibungan. Kitaan. Kalibungan. Ako yung tumutulong sa kanila, ako nagbibigay ng advice at nagde-demo kung paano sila mag-implement ng plantation. Pertaining hiton mga land matters, any concerns, and then ang major activity namon pagpa-applyhin residential titling. Magkakaroon muna na kami ng IEC at saka meeting para sa isang komunidad, lalong-lalo na sa mga beneficiary at saka sa PO. Magkakandak po kami ng regular patrolling to determine the forest condition and forest threats. Nagpupunta ako sa kanila, sa kanilang area, na-identify ko kung mayroon talagang nagtatrabaho doon. Siyempre kasi meron naman kasi kaming mga targets na date kung kailan talaga dapat matatapos namin yung activities para tuloy-tuloy lang po yung flow ng ng project ng activities. An amon anakon kuan di pag na field kami is pagkandakhan ocular inspection han lands nga subject han claims and conflicts. Inaayos ko yung mga medyo hindi gaano naayos nilang trabaho
pinapakita ko sa kanila kung ano yung dapat gawin at saka yung tamang gawin. Able to communicate, ganun. Tapos, maaram ka magbasahan GPS para kung ningadto ka maguba, masayon niyo maka-locate kung ano tiyo in-locate. Of course, yung community organizing kasi doon kasi talaga dapat hindi mag-lose yung tiwala ng mga family beneficiaries na hinahawakan mo. Yun din kasi yung susi kung paano magiging successful ang project na to eh. Ginsisituit ko nga fair and amon treatment. Waray good namon dapat panigan both parties. Kailangan neutral kala kay asyetot kinanglanon hin nagkakandak kita hit land claims and conflicts. Pag time na nandyan ka sa area na may makakakita ka ng nag-illegal, makakausap mo sila, siguro yun ang pinaka-delikado para sa akin. Sa lahat ng napuntahan ko, sa lahat ng project ko, yan ang pinaka-nakakatakot sa akin. Na-encounter talaga nga ginaro pa an akong detailed information, first name, last name, kay igreklamo na kung wherever hatulpo ha. Sabi ko, sir, iton ada man la kami hatama nga pag-advise. Yung baguhin ang pananaw ng mga tao na hindi naniniwala sa project na to. Yun yung pinaka-challenging eh. Nangingadto kami iba-iba nga lugar. Labi sa rito, nakakaagi kami mag-upay nga view, falls, ganun, cave. Kasi doon, ma'am. Masaya na kami iton makikita mo nga mga clients nga na cooperate iton mga programa hit gobyerno iton labi na hit amon pantitulo hit amon pagtuhay hit ira mga problema hit ira tuna nakay smiling face ira. Minsan para hindi makakaramdam ng pagod, kailangan din ninyo mag-bonding ng mga family beneficiaries mo. Ituring mo na lang parang pamilya, ganun. So kailangan, i-enjoy mo rin sila, hindi puro lang trabaho. So dapat mayroon din kayong bonding talaga. Minsan nagagabihan kami, lalo-lalo na dito sa interior barangay at saka lalo dito sa mga upstream barangay. On travel lang naman kami, Tuesday to Friday. Pero minsan talaga, kung kinakailangan, Saturday, Sunday, nagtatrabaho din kami. Wala na kaming tinuturing na araw talaga ng pagtatrabaho. Kung kinakailangan, kahit linggo, kahit sabado. Siyempre, pamilya. Tapos, mga pangyapon. Pero kung makabulig bisina. Pag may ada mga clients nga kahit gabi natawag kay and the next day makadahira nangangaro yung bulig. Doon ako talaga nga kahit masamang pakiramdam ko go talaga sa work kasi mayroong hihintay doon. Mga family beneficiaries natin dati tagaputol ng kahoy. Ngayon dahil nandito kami, tinuturuan namin sila kung gaano kahalaga yung kahoy talaga, yung isang kahoy kung gaano kahalaga. Nati-change na yung mindset nila. Nabibigyan na nila ng importansya yung mga kahoy natin, yung kalikasan natin. Nababago na yung pananaw nila sa ating kalikasan. Mga kababayan, mga kasangkayan, ini nga project di na ginahatag gobyerno, dapat naton tuhayon at amanon kay diri lang para haton yan for the future generation tayo ni. Tulungan nyo kami. Ayusin natin ang trabaho natin. Sundin lang natin ang tama. Uunlad tayo. Padayon kamo nga magsuportahan programahan DNR para haiyo kaupayan nga haatong kaupayan tanan. So, ngayon nagtatanim tayo, nagtatanim yung DNR, may mga family beneficiaries na nagtatanim. Sana maisip naman natin na kung gaano kahalaga ang isang tanim at yung kalikasan natin, huwag na nating sirain pa. Eastern Samar. Protektaran ang kalibungan. Aton panginabuhi. Dinhi natikang.
as a focal person iton seed production area, give assistance hire in terms iton maintaining, pag-assist han individual clusters, observe mga phenological characteristics so ganito. Nag-vlogging brigades, naglawin. Isa kasi rin ako nakastino po sa eco-trail as maintenance. Parte gihapon pag-protector gihapon hindi natin kalikasan nga tapos partihin yung enforcement. Sa pamamagitan namin, nadadahan-dahan yung pag-protect ng natural resources natin, na remaining forest natin dito sa province ng Samar. Pagbibigay ng mga abandoned logs na tinatawag, lalo na sa mga school facilities natin para sa ating mga bata. Lunes lang kaha, kung kami sumulod dito lunes, to prepare tamon mga reports, tapos kung ano lot itong mga kunahan mo na opisina, sugo. Just dito Friday, field work, kasagaran field work na ito, napakadin ako, together tamon extension officers. Magwawalis, pupunas, mga misa sa may cottage. Kung halimbawa mayroong mga iba pang utos sa amin, kung halimbawa nanhuli sila, na-rescue kami. Pupunta kami doon. Ako kasi as extension officer, hindi ko inaano yung sarili ko na mas mataas ako sa kanila. Gusto ko nakilibin ako sa kanila. Kaya yun siguro, pag pupunta ko dito sa area, welcome na welcome ako. Dapat malumanay ka sa approach. Ika nga, in a polite manner. Kasi may mga driver na hindi natin alam yung init din ng ulo. Talagang nakaka-enkwentro ka ng mga taong nag-illegal. Kasi kung doon talaga approaching man, huhulihin kita, hindi ka na makakauwi ng buhay. Tagain kami doon, baka barilin eh. Mga illegalista yun, mga tahapang. Paano namon nga tamon makukulikta din hiya SPE, mahitanom within different places din hiya Samar. Challenging yung pag-prepare ng mga documents, lalo na yung meron kaming inquest proceedings. Kasi minamadali namin yung documents, at the same time, nahihirapan na kami dito sa pagbabantay sa kanila, tapos pipilitin namin maka-submit ng documents within 24 hours para sa inquest proceedings na gagawin namin. Sobra pa siguro sa 8 hours yung ano namin. Kasi minsan gabi na kami umuwi. Lalo na pag nagsosorbi kami. Sorbi, mga 5 hours yun. Uwi pa kami sa amin. Pag nasa checkpoint kami, 24 oras kami dito. Yung ginagawa lang namin is parang army din. Until such time, dumating yung another matic over sa amin. Didala siguro mga fourth quarter na. Darahiton danay may na mga bagyo. Kasi kasagaran din, may bagyo kasagaran na itong taog. Pasalamat nga nakasulod ako din hiton dinar kay ang paglambragan pang eskwela ta akong mga anak din hikuging kukuha parte ta akong trabaho. 2 site ko na nanalo as best nursery. Siguro yun ang nakapagbigay sa akin ng saya. Kung nakaka-apprehend kami at saka nasisintensyan na, nanalo na tayo sa kaso. So yung pagod namin parang nawawala. Kasi nagbunga na yung pinaghirapan namin dito sa field. Namon din na-produce nga mga mangrove seedlings nanhirayo na. May dananing nga ito Biliran, Liti, ba't di nga ito ba ibang lugar? Yung lawin, kasi kami yung pinakamalaking report at pinakamagandang report. Makikita naman, kami ang pinakamalayong pinuntahan ng lawin. Burublig kita nga diri maduruhan ni taton ka. Buwan ni taton kabukiran magkawawara iton ng mga kalikasan ni taton. Magburublig god, buligan din ara. Yung Samar, yun na lang ang pinaka malaking forest nga green na green pa tayo. Huwag na natin mga puno natin kasi sayang. Baka hindi umabot yung mga anak at apo natin. Tigilan na ang pagsasamantala sa ating natitirang kagubatan. Kasi may mga alternatibo naman tayong pamamaraan. Nandyan naman yung CBFM, nandyan yung ENGP. Magtulong-tulong na tayo para sa kaunlad at para sa kabutihan ng Samar Island natin. Kasi para sa atin to hindi mga taga Mindanao yung makikinabang dito Tayo, mga Samareño, kasi nandito tayo. Kapag bantay, Kalibungan, Ako masasarigan.
always nagpupunta po kami sa field, tapos if in case may yung opisina may pinag-uutos po sa amin, mga information, nire-relay po namin sa kanila, tapos nag-assist po kami, syempre nagpo-provide po kami ng mga technical assistance sa kanila. Primarily ay upang poprotektahan natin ang mga forest resources natin. Lalo na sa ating mga kabundukan na siya naman ang nagiging biktima ng mga mapagsamantalang mga tao. So yung services nga pinoprovide namin sa mga CBFM beneficiaries natin, more on technical siya. Kasi after issuance ng CBFME, magiging forest managers na sila. So piniprepare natin sila na magiging forest managers. Nagkikipagpulong-pulong po muna ko sa mga tao, yun sa mga association. And then, it's time na kung kailangan na mag-proceed sa area, pupunta na po kami doon sa site. Bali, nabibriefing po muna kami sa baba. Itinerary activity natin ay utusan yung mga forest rangers natin pagkandak ng mga patrols, lalo na doon sa mga areas na identified natin na laganap yung mga cutting. Ay hindi kami sa pagbabago. So yan ang isang kailangan natin para masustain natin yung mga programa natin. Kaya kung batas ang pairalin natin lahat, may kaakibat yan nga social problem. Dahil yan sa kahirapan. So kailangan natin tingnan lahat na aspeto. Pag-organize, pag-coordinate sa mga tao, marunong kami mag-islamuha. At sa lahat ng klase na bagay na pwede mong ibigay sa kanila, yun ang pinaka-the best talaga para makuha mo yung atensyon, makuha mo yung loob ng tao, at nang sa ganun magustuhan kanila. Dapat walang gap na may mangyayari. Kasi pag nagkaroon ng gap, maapektuhan po kasi yung project eh. So yun yung para sa akin, yun yung pinaka-the best. Ako ang CBFM coordinator, hawak ko yung 9 nga CBFM, ako pa ang focal person sa watershed. Once nga mag-concentrate ako sa isang activity, siyempre, parang mawala naman yung focus ko sa isang activity. Siyempre, meron din tayong mga sinasabing mga political intervention, konting threats, yung safety rin namin doon pag umakyat kami ng bundok, kasi kami lang, yun din ang mga pangamba namin. So far, wala pa namang nangyaring ganon. Siyempre, andun na yung grupo, andun na yung association, yung nagkakaisa para kayo magkakapatid kakain, matutulog sa gabi, sa field. During our patrols at nagpapahinga kami doon sa bundok, siyempre, tatawanan kami sa mga experiences namin, nag-share kami ng mga kwentuhan namin doon sa bundok. So kung may hirap, meron ding ginhawa. Makita mo sila umaangat yung socio-economic status nila umangat. Medyo noon yung income nila ganito, ngayon lumalaki dahil sa programa. Parang pagbalik mo sa isang community, parang sasabihin, "Sir, salamat sa tulong niyo," ganyan. Parang makuha din yung moral mo nga, at least nakatulong ako. Sa amin, wala kasi kaming fixed na oras kung hanggang kailan tayo dapat matatapos. As long as na kaya, kung naghabol tayo na matapos kaagad yung project. Pag nasa bundok na kami, kung kasaan kami inaabot ng gabi, doon kami matutulog. So then, pagka umaga na naman, aalis na naman, mga 7 o'clock, kasi wala pang init. So, lalakad na naman ng ilang hours. Yung mga people's organization natin na reforman natin na noon ang iba ilegalista, ngayon nagreforma na dahil may mga proyekto na tayo nakatulong. Pagkatapos na-minimize yung distraction, yung lalo na yung adjacent CBFM area. So far yung malaking contribution ko dito sa panguhuli natin ng mga forest violators natin. Kaya nga dito sa Biliran, hindi gano'ng rampant ito ang illegal cutting, no? Talagang pinoprosecute namin, kinakasuhan namin pag nahuli namin sila. Sana po pagpatuloy niya lang po yung pagiging maayos, pagiging mabuti sa kalikasan natin. Pagpatuloy niya lang po yung mga magagandang gawain, yung mga magagandang na pagsimulan ninyo. Sana hindi na po magbabago ulit yan.
hindi lang DNR ang may responsibilidad sa ating kalikasan. Lahat tayo may responsibilidad. So, kailangan natin magtulong-tulungan, kahit kunti lang may tulong natin, may iambag natin, basta towards sa pagpreserbar, pagprotektar sa ating inang kalikasan. Ay sana makipagtulungan sila sa DNR, lalo na sa mga local government units, upang masugpo natin itong mga illegal cutting na nangyari sa kanilang mga komunidad. Kauban ko sa kinaiyahan, Naangay natong kampingan. Naka-mandate kami sa aming trabaho sa San Juan, akyat ng bundok, mag-manage at saka tingnan ang paligiran ng bundok to protect sa area. Ako po yung nag-organize ng patrol kung saan ko i-assign yung mga tao ko. Ako din yung nag-lead ng operation pag may apprehension and as well surveillance. Bilang isang GB coordinator, I assign as a supervisor of all the projects from Silago to San Ricardo as covered by our Sinros area of responsibility. Supervise kami sa mga BLGU at saka PO. Cave assessment and classification. It comes to cave conservation and protection. Nag-GO ako dun sa region, sa research. Nag-apply ako ng First Technician 1 at saka dyan ako sa San Rosa naman na-consider. I start last 2012 as research assistant at regional office. Then from 2014 to 2015 bilang extension officer. When I got my regular position as forest technician to, I assigned as NGP coordinator here in San Juan. Quarterly, nag-prepare ako ng patrol plans. Tapos ako din yung gumagawa ng mga report, incident report, custodial report, monthly reports, and scheduling the IEC, as well as pag-conduct. At saka ako rin yung nag-follow up ng mga data nila, yung mga team ng lawin natin. I have an extension officer, so I supervise them. First, we conduct an IEC to make them aware about the project, then discuss about the essence of the project to the barangay, or to the neighboring barangay, or else to the actual forest claimants. Marunong mag-drive ng motorsiklo, marunong humawak ng mga gadgets, marunong umakyat ng bundok, hindi lang yung pakapatagan. Meron capability mag-apprehend or mag-confiscate kung kakailangan lang. We have the background of about the environment and ecosystems. So dapat talagang malaman mo lahat from technical to management kasi mas maganda pag you relate the actual field scenario. Usahay lagyo ang area, labi na mga uwan, na possible nga mga landslide, o kanang mga tao sa community nga di mo support. Mahirap hulihin ang isang tao. Yung dumadaan sa mga politiko, yun ang pinakamahirap. Dahil yung politiko, yun ang mahirap hulihin. May mga tauhan sila. Yung may traits, parilin kami, patayin kami. When you deal with the POs, the LGUs, because you have to convince them for the implementation of the project. So you have to explain. Pinaka-challenging
aftermath ng apprehension. Kasi yung mga patayan, after apprehension yun eh. During apprehension, safe tayo kasi minsan may dala tayong police. After apprehension, you are on your own. Yung mga taong hinuli natin, may galit sa atin, yun na, tambangan ka. May hadto kag laing lugar, daghan kang makailang nga mga lain-lain nga tao. Basta na siya sa akong na-enjoy sa akong trabaho. Siguro ang most enjoyable when it comes to, since we are lover nature, yung nakanda ko your caving, hiking, mountain hiking. The most enjoyable yung natulog kami sa bundok, mag-cross country kami, nalawin kami. Yeah. Sama-sama kami maghakot ng apprehended items, ng mga lumbers. Yun ma'am, enjoy ako dun. 24/7 online kami. As long as mag-rent yung cellphone namin, automatic kami ay nag-assist agad. Pag sa field ka, dapat kang makakad ng alas 7, tapos umuwi ka ng alas 6, depende sa location. So, more than working hours pa yung ginagawa ko para makuha natin yung target. Kasi pag chill ka lang, hindi mo kayang supervise yung lahat ng area. Kasi gusto ko talaga nga makita ko actual yung ginagawa ng mga extension officer natin. Usahay maghunahuna ko nga kapoy naman. Pero maghunahuna ko nga puhon nga ang mga batanon kaya ang uban ang karon di nakailas mga kahoy. Ang motivation niya kinahanglan magtanom mig mga kahoy prutas para makita na nila puhon kung naapa ni sila. Yun ma'am, sa environmental protection. Yun ang pinakamalaking contribution. Para maligtas ko yung tao sa mga extreme weather events from climate change, impact of climate change. Yan. Mayroon tayong na-achieve ng mga reforestation projects. Nakahandle tayo ng NGP projects. Then, ngayon sa little part, so sa biodiversity and conservation, watershed characterization. Although wala na itong maintenance, sana sila na yung mag-continue para masustain talaga yung project natin. So we have to accomplish not really planting, but planting with growing. Unta nga mo suporta sila sa mga project sa NGP. Dapat palagahan natin ang kagubatan kasi kapag wala ang kagubatan, malari tayo. Abide our rules and regulations in terms of protecting our resources, and siguro kanang we live with harmony with nature because when we also respect the nature, then the nature also respect to us. Kaugmaon atong tan-awon, Magkahiusa sa paglihok Karon atong buhaton. Sa NGP, na ako taghimo sa ilang voucher para mabilingan sila. Mo assist gyapon ko sa ilang trabaho sa bukid. Labi na ka nang magkuan sa seedlings, then ang pag-ari sa site nga magtrabaho sila, naagyapon ko mag-assist sa ilaha. I am the Lawin Focal, so I am the one leading the team to conduct Lawin Forest and Biodiversity patrolling and monitoring, and inland terrestrial including mangrove forest areas. Bilang extension officer, nagbibigay po kami ng technical assistance, especially doon sa mga CBFM area. Nagbibigay po kami ng linkages to other offices like Department of Agriculture at saka sa DTI. Minsan po, sumasama po ako sa pagkakandak ng lawin, nagpapatrolya para ma-identify po kung may mga improvement po ba sa ating kagubatan or may mga threats po ba na kailangan natin mapigilan. Way back 2015, after sa graduation, nag-take og board exam, then pagkapasar sa board exam, sulod ko og nag-apply ko sa Albuera. After mga September ko nakasulod sa DNR Albuera. Muto nga until now napaghapos DNR. Noong 2014 bilang isang bagong graduate,
Nag-apply po kami bilang isang volunteer at nag-volunteer kami ng 2 linggo at noong June, doon nakontratahan kami bilang isang Forest Extension Worker. Hanggang ngayon, dito pa rin ako sa departamentong ito. Nagsimula po ako bilang contractual po ako ng 6 years. And then, eksakto rin po, habang nasa regional office po ako, nagkaroon po ng hiring po. At sa awa ng Diyos, na tanggap din po ako bilang isang Forest Management Specialist 1. At ngayon, isa na rin po akong forester ito po. Conducting patrolling dito within the mangrove forest. Niliwat adto kami upland areas. Sa Lunes, nasa office po, mga paperworks. May mga araw din po sa isang linggo na pumupunta po kami sa field para po mag-conduct ng patrolya at mga request po yung mga barangay mag-conduct po ng education campaign po sa kanila. Kana maayo ka modala sa mga tao, turag naman dyan may something gap sa usa ka PO or sa individual kung di ka mo ayo modala. Ito na coordinate kami gudhin maupay iton BLGU, iton mga guide. Siyempre kailangan makuha nam iton sympathy or iton pag-ugop iton community. Yung pinakamahirap, yung kunin mo yung loob ng mga tao, especially doon sa mga upland area. Kasi yung minsan yung ibang tao, ayaw nilang magpatanim kasi natatakot sila na kunin daw yung lupa na sinasaka nila sa DNR. May mga area po na para sa amin sa mga kababaihan mahirap puntahan. Minsan hindi po kaya ng ating katawan. Minsan po may mga information po na kailangan ng immediate response. So hindi po kayang gawin ng isang babae po. Enjoyable talaga pagkandakin patrolling. Iton community mismo, they are supportive hiton mga DNR projects or mga different DNR programs. Ma-accomplish ang project on time bisan pa og nay mga kanang bagyo, nay mga kanang mga tao nga dili magpatanom sa inyo sa yuta kay ilang gi-claim. Pero madala ra man na silang storya. Yung kasama mo yung mga kapwa mo extension officer na pupunta doon sa bundok, nagkakandak ng survey, yun, nagmumonitor sa area, yun, masaya. Yung sama-sama kayong naglalakad sa bukid, sabay-sabay kayong kumakain, at yung mga experience nyo po na minsan mahirap pero pinagtatawanan nyo na lang po. Under law enforcement section, waray kami sinisinga 8 hours a day. Kung may tawag, may kailangan i-responde, anytime on call kami. Bisag Sabado ug Domingo, basta mo tawag sila at tuon na mo, marag sobra siguro mi. Siyempre yung pamilya ko at saka bilang isang extension officer, yun yung accomplishment kasi yun doon din nakasalalay sa amin lahat ng i-report ng opisina. Kanang sa among paningkamot na number 1 bisa NGP sa Tibuok Region 8. Yung naipamahagi po natin sa komunidad kung paano po natin poproteksyonan yung ating kagubatan. Yung mga area na nahawakan ko noong 2014, 15, 16 na nakikita ko na yung iba, especially fruit trees, namumunga na. Yun ang pinakamalaking contribution na nabigay ko sa opisina. Unta magpadayon pa ini nga yung pagsuporta amon kasi di rin ini magiging successful without you, without community. Continue lang kita mag-help sa environment para ma-develop o ma-rehabilitate ang environment kay mag-abot sa panahon kita man ang gihapoy mo gamit ania ang mga anak o inyong mga apo, sila man gihapoy mo gamit ani mo nang tabang lang yung tatanan. In-maintain nila yung pananim kasi sila naman ang nakakabenepisyo doon at saka tayo rin na andito sa ating kalikasan. Magkalambigit ako og ang kinaiyahan Sa akong kalisdanan o kaluwasan.
palahimbatian ang Taramdam ang Kalibungan. Usa nga programa nga nagahatag sa iyo'y kasayuran, may tungod ang mga serbisyo o aktibidades sa DENR, ang Department of Environment and Natural Resources Harion 8. Taramdam ang Kalibungan. Nagpapahayag ang mga ibabruanan ug mga pangasoy ang mga hintutungdan, kabahin ng pagbago ang atong klima o climate change. Taramdam ang Kalibungan. Wala ka bang napupuna o aking kaibigan sa mga nangyayari sa ating kapaligiran? May polusyon sa hangin, pati na sa mga ilog natin. Basura'y kumakalat, san ka man tumingin. Sinong sisihin sa mga nangyayaring ito? Tayong mga tao na siyang may kagagawan. Kalikasan ating ingatan, buhay natin dito nakasalalay. Dahil ang kalikasan ay isa, konektado tayo sa isa't isa. Huwag natin ngayang itay masira para sa mga musmus pang darating. Para sa mga musmus pang darating. Berdeng kagubatan ngayon ay nasaan? Naging sementadong gusali at daan. Di naman masama ang pagkamit ng kaunlaran, basta di nakakasira kay inang kalikasan. Sinong sisihin sa mga nangyayaring ito? Tayong mga tao na siyang may kagagawan. Kalikasan ating ingatan, buhay natin dito nakasalalay. Dahil ang kalikasan ay isa, konektado tayo sa isa't isa. Huwag natin ngayang itay masira para sa mga musmus pang darating. Para sa mga musmus pang dahil buhay natin ang kalikasan, ito'y ating mahalin at laging alagaan. Biyayang kailangan sa kanya nagbumula, wala na tayong makukuha pag siya ay nasira. Kaya nga't habang di pa huli ang lahat, kumilos na tayo at siya'y iligtas. Huwag nang abusuhin at lapas tanganin, dahil pag siya'y gumanti walang makakapigil. Ating ingatan si inang kalikasan. Siya'y ating buhay, karugtong ng ating buhay. Kalikasan ating ingatan, buhay natin dito nakasalalay. Dahil ang kalikasan ay isa, konektado tayo sa isa't isa. Huwag natin ngayang itay masira para sa mga musmus pang darating. Para sa mga musmus pang darating. Para sa mga musmus pang darating.